Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Bayan. Isinanda sa ating po ang ating daily devotion ngayong araw, July 1, 2025. Ngayong araw po natin dito na ating series which is Seminary Edition. Specifically, ang topic po natin for this day is about Michael the Archangel. Sino ang warrior angel sa Bible? Now, para po sa araw na ito, ang talata po natin na magagani sa Daniel chapter 10 verse 13. Sabi po dito, basahin ko po. But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief priests, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Ngayon po, upang ating mas mamawaan kung ibig sabihin ng talatang aking binasa at upang mas maintindihan natin ating devotion, ngayon po tayo pagdadako sa ating mga teachings for today. Una po, Archangel Michael is assigned to special missions. So si Archangel Michael po hindi lang po siya basta anghel. Kumbaga he is like one of God's top warriors. So kapag meron pong mga seryosong mission na kailangan gawin, especially po in tough spiritual situations, si Archangel Michael po ang sinasend ng ating Panginoon. So it just shows us that some battles are bigger than us, and ang Diyos natin is talagang makapangyarihan. He is ready to help when it is needed. Ikalawa po, angelic beings see the bigger picture than we do. Yun po, ang mga angels, they can see way more than we can. So if meron mga bagay na hindi natin naintindihan, mas naintindihan ito ng mga angels. So kumbaga nire-remind tayo that even if in buhay natin it doesn't make sense sometimes, feel natin hindi natin naintindihan yung mangyayari sa mga bagay-bagay, all we can do is to trust God dahil alam ng Diyos ang the best para sa lahat at meron ka na ang Diyos. Ikatlo po, a stream that connects to the spiritual realm is prayer. Kumbaga po, yung prayer po, ito po yung direct line natin between us and sa heaven. So kapag nag-isal po tayo, we're not just saying words. Itong prayer po, it reaches the spiritual world wherein it connects us with God. It is one of the strongest link po na para makapag-connect tayo closer to our God. Ngayon po tayo padadako sa ating applications. Ito po yung mga dapat natin gawin. Una po, seek God who has almighty angels at His disposal. So when we go to God po, we are not going to someone who is powerless. We are going to the one na mayroong armies of angel na ready na gumalaw kahit ng oras. And meaning we don't have to be scared kasi hindi po tayo nag-iisa. We are not alone. Ikalawa po, study the Bible for what God has revealed for us. So yung Biblia po, tinutulungan po tayo na intindihan kung saan ang Diyos and kung paano po gumalaw sa spiritual world. Kumbaga, ito po yung sisabing mapa na gumagabay sa atin para hindi po tayo ma-confuse, hindi po tayo maligaw sa ating mga buhay. So the more we know, the stronger we become. Ikatlo po, and last but not least, shatter the works of the enemy through prayer. So yung, again po, yung prayer po, hindi lang po siya basta-bastang prayer pag-usap. Napakakapangyarihan po ng prayer. So when we pray po, we push back against fear, we push back against lies, and anything po na nakakapagpa-alis sa atin or nakakapag-layo sa atin sa Diyos. Kumbaga yung prayer, it is our way to fight back and bring peace and strength